The law of fear, of intimidation, complacency, and every form of self-imposed limitation. Yung pati po na wakasan o kulturan natin. Yun po, ano naman po, yung gaya po ng title ng ating series, Cross Every Boundaries. Ano po yung naglilimit sa atin, boundaries meaning limitation po. Kung ano man nagbibigay sa atin ng limitasyon, yun po yung ibigay natin ng wakas o kulturan po natin. Ngayon, yun po. Tuturan po tayo ng Lord ngayon. Salamat sa Lord. Yun po, introduction. Boundaries are limitations set by God, government, and even private individuals, which are imposed upon their subjects, constituents, or members of institution, good or purpose. Nga, sabi nga po, dyan sa pangalawa, God gave men the gift of free moral will. That means he can really make a choice of his own profit. And God set the boundary for Adam and Eve, and he commanded them not to eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil. God's intention is to prove man's love in through obedience to his word. Yun po. Nga po yun, yung sabi nga, yun po yung binigay na Lord sa kanila na boundaries na huwag kakainin yung puno na nagbibigay ng kaalaman. Yun po. Pero ano pong ginawa nila, mga ninuno, sinuway po nila yung kaya bawat pagsuway po sa salita ng Lord, talaga may kaakibat na parusa. Amen po. Yung kagaya din po dyan nasabi, or government and even private individuals, which are imposed upon their subject. Amen po. Kaya kapag sinabing no left turn, dito lang kung nagdadrive ka, huwag kang mag-left turn kasi may ikaw pa ng violation. Amen po. No photography, picture ka, ay karapatang parusa. Amen po. Next scripture po natin, matatagpuan po sa Genesis chapter 2, verse 16 to 20. Sabi po sa verse 16, and the Lord God commanded men, you are free to eat from any tree in the garden, any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Sabi po, pertaining the Lord God said, it's not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. So pertaining po now, the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he could name them. And whatever the man called its living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. Yung po yung kaya dito po, tayo mga Pilipino, nakatira tayo sa Pilipinas, kaya ang citizen natin, Pilipino. Diyan po sa ating scriptures, sabi po diyan, pinangalanan ng mga lahat ng hayop, di ba po? Kaya sabi kapag piggery, alam mo kung anong nandun sa piggery. Baboy, di ba po? Kapag poultry, mga manok. Kaya kumbaga, may po yung boundaries nila na kapag sinabi mong piggery, mga baboy, ang mga nandun kapag poultry, mga manok naman. Di po? Sabi po, when a government sets the bounds of laws, it enforces those upon constituents,
for common good or benefit. Just the same, since man has some free moral, he can either obey or disobey the laws. But of course, there is always consequence for disobedience if you cross legal limitations. Sabi nga po, di ba po, na nabanggit ko kanina, napakabuti ko na Lord kasi nung kailangan ko yung tao talagang binigyan niya po tayo ng free will. Yun po. Kaya sabi nga po, you can obey or disobey. Kaya alam naman natin kapag sinunod natin, may kasama pagpapala kapag di mo naman sumuway ka, ang kasunod naman po nun ay pagpapalaw. Amen po. Kaya huwag na po natin namin asahan pa yung pagpapala ng Lord. Amen. Sumunod na lang po tayo. Kaya obey. Amen po. Kaya sabi po, you can choose and decide for yourself, but you cannot choose the consequences. Amen. O, pwede po natin gawin kung ang kaya natin gawin. O, pero lagi natin isaisip na hindi natin mapipili kung ano yung consequence na haharapin natin pagkatapos natin sumuway. Yun po. Sabi nga yung lagi natin naririnig, pag nakawa man ng 1 real, nakawa ng 1 million, parehas lang po yun. Pareho pagkanakaw pa rin po yun. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa polis, Sir, pwede bang isang araw lang yung kulong ko? O yung pagdating ko kasi 1 real lang yung ginagawa ko. Hindi ka pwedeng pumili. Ganun din po sa Lord. Si Lord lang pwedeng magbigay sa atin ng karapatang parusahan po. Hindi tayo pwedeng pumili. Sabi po, the rule applies to all. Ignorance of law excuses no one. Therefore, whether it is God's law, government rules, and regulation of institutional law, as it applies to its subject, they are meant to be obeyed for common good and benefit. They are legal boundaries meant to be respected. Yan po, nga po. Kailangan talaga natin sumunod sa mga salita ng Diyos na ating mga naririnig. Sinabi rin nga po din dyan sa mga, yun nga, nabanggit ko kanina sa mga government laws na kailangan natin sumunod. Para wala tayong penalty, wala na tayong mararanasan ng paghihirap sa Diyos. Obey. Conquering self-imposed boundaries. Sabi po, what is self-imposed boundaries? Self-imposed boundaries are limits you place on yourself, often without realizing it. They are the visible lines you draw in your own mind that restrict your growth, confidence, or potential, usually because of fear, doubt, or comfort. In simple terms, it's when you hold yourself back, not because others say you can, but because you believe you can. Amen. Yun po yung hindi natin namamalayan na tayo mismo binibigyan natin ng limitasyon ng sarili natin sa paglago, o sa paggawa ng isang bagay. Nung kagaya po kanina na papunta po kami dito, nanonood po yung mga bata. Narinig ko po yung sa cellphone na pinapanood nila yung kapag nakakita ka daw po ng pusang itim, malas, di ba po? Yung bilang Kristiyano, sabi ko, wala na po tayo doon, di ba? Kasi noon, namuhay tayo sa mga gano'n din, sa mga pamahiin, di ba po? Sabi nga po, ang Kristiyano, we are blessed, and we are not lucky. Yeah. Kaya lang, nasa atin na rin po. Kaya sumunod lang po tayo sa mga salita ng mga Panginoon. Sabi pa po dyan, as leaders and emerging leaders in our Lord's vision for conquest. The first boundary we need to break and cross are the self-imposed boundaries that hinder us fulfill our purpose. There are at least 4 major self-imposed boundaries that we are going to discuss. Like, yun po. Diyan po ating pag-ikutan po ang lesson. Ano daw po yung four major
impose boundaries. Una po, fear. Second, intimidation. Pangatlo, complacency. And four, discouragement. Yung fear, yung takot, diyan po tayo laging nadarapa o lalo na nung hindi pa po tayo nakakilala sa Lord. Na alam po ba natin na ilang beses kung sinabi ng ating Panginoon yung fear na huwag tayong matakot sa Bible. 300, humigit kumulang 365 na pinagdidinan niya na huwag tayong matakot. Kasi nga dito po sa kamunduan talagang kailangan tayo ng takot. Minsan nangunguna pa yung takot sa atin, di ba? Kung inaakabangan tayo. Ngayon yung po yung tinuturo ngayon sa atin ng Lord na akabangan natin kasi kasama po natin siya. I mean po, sa ating Panginoon niya tayo iwan, hindi pababayaan. Sabi po, God had given us the grace and means to conquer these limitations, and had in fact commanded us to conquer all those or else cannot progress or achieve our significance. Yun po yung sabi po, di ba, sa Philippians chapter 1, verse 13, I can do all this through Him who gives me strength. Sa kanya po tayo makukuha ng kalakasan, no? Na paano po natin ma-overcome yung fear natin. Ituon po natin, focus lang po tayo sa salita ng Diyos. Amen po. Scripture background po natin. Our scripture tonight is very much parallel to the Great Commission in Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Sabi po, confess, matatagpuan po natin sa Joshua chapter 2, verse 2, yung nabasa natin kanina. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am going to give them. Yun po yung sumasalamin sa Matthew chapter 28, verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yun po yung ibig sabihin po ng conquest na hakbangan lang natin kasi yun po yung sabi ng Lord. Amen, arise. Sabi niya kay Joshua na sa tingin nila na mahirap, pero hinakbangan po ni Joshua na pinangunahan niya yung mga Israelites. Nakatawid po nila yung River Jordan. Sabi po sa pangalawa, authority. Scriptures po natin hindi po ng Joshua chapter 1 verse 3. Sabi po doon, I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Yan po, pansinin po natin, no? Sabi niya po kasi dyan, na I give you every place where you set your foot. I promised Moses. Yung kumbaga po, ang lahat talaga ay nakalatag na. Ang inaantay lang sa atin ng Lord, yung pag-akbang natin o pagsunod po. Yun po. Nasabi po dyan sa number 3, God's partnership. Yun po yung sabi ng Lord sa Joshua chapter 9, verse 9, yung po kanina. Have I commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord, your God, will be with you wherever you will go. Yun po, sabi po sa Tagalog, di ba? Na lagi mong tatandaan, di ba po? Tandaan mo ang biling ko, mapakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo sa mga magpuntahan nito. Yun po yung pinapaalala sa atin ng Lord ngayon para ma-overcome po natin yung mga self-imposed na sinasabi ko dyan na nagbibigay sa atin ng mga boundaries or limitations.
Sabi po, breaking and crossing self-imposed boundaries. Ako yung sabi kanina, yung fear, yung po yung una. Do not be afraid. Ito yung pangako ng Diyos sa atin na lakasan natin ang loob at huwag tayong matatakot sapagkat kasama natin siya sa mga tayong magpunta. Amen po. Sabi po, Joshua and his army were something with fear about the battle, knowing that was ahead of them. But with their experience with God in the wilderness, they knew they would win. Ang sabi ko po dyan, fear is first and foremost an evil spirit. It often shows up when you doubt your own abilities. What if fail? Worry about others' opinions. What will people say? Stay in your comfort zone because you fear change or rejection. In simple words, it's the fear that limits you even when nothing outside is actually stopping you. Amen. Yun lang po yung sabi ko po kanina, napapaunahan kasi tayo minsan ng takot. Kaya minsan ayaw natin umakbang. O iniisip natin kung ano man yung sasabihin ng ibang tao, di ba po? Sabi ko nga po dyan, example, a person dreams of starting a small business but keeps delaying it because they fear they might not succeed. That fear isn't from reality, it's self-imposed. Yun po kasi yung iniisip na sabi ko dyan sa example na yan na sabi nga po, minsan naririnig natin, hindi ka pa makakapang pinangunahan mo na hindi ka magsasucceed. Kaya habang mo na para makita mo, yun po. Kaya, pagsabi po, sa katagalan din tuloy lang. Sabi po, if there is fear in your life, you have to rebuke that spirit and develop your faith through obedience to God's word. The only fear we need is the reverence of the Lord. Po yung sabi sa 1 John chapter 4, verse 18, there is no fear in love, but perfect love drives our fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Nga po, sabi po dyan, di ba po, your life, is there is fear in your life, you have to rebuke that spirit and develop your faith through obedience to God's word. Minsan po narinig din natin yung faith over fear, di ba po? Kaya sabi nga po, if you have fear, you're focusing on the problem. You have faith, you're focusing on the solution. Sabi pa po dyan sa 2 Timothy chapter 1, verse 7, for God has not given us the spirit of fear and timidity, but power, love, and self-confidence. Amen. Yung po, hindi po napapag-aralan natin yan na magkaroon tayo ng self-confidence po. Through obedience to God's word. Po. Intimidation. Po. Be of good courage. Sabi po, di ba po yung sa Joshua chapter 1, verse 9, tinatanong po tayo na, Lord, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God is leading you wherever you will go. And po, Joshua and his army, by worldly standard, will not match their enemies in terms of logistics and defense. This is very intimidating. If not for God, they would have not risked their lives. Nga po yung kung nabasa nyo na po yung pagbagsak po ng walang Jericho, di ba po? Umikot po sila hanggang 7 beses, di ba po? Nung bago nila matapos yung pangigat 7 beses, pinagtatawanan sila ng mga kaaway. At bago pa nila akbangan yun, na alam naman nila na mas malaki yung mga kalaban nila,
malitikas, tapos mga ano pa talaga, equipped, mga well-trained. Pinanghihinaan sila ng loob. Kaya sabi nga ng Panginoon, di ba po dyan na ako yung Diyos, kasama mo sa magpunta, di ba? Huwag kang matakot. Kaya doon po, yung nga, dahil sinunod nila yung utos ng Panginoon na doon sa ikapitong beses bumagsak po yung wall of Jericho na conquer po nila, di ba po, Jericho. Limitation happens when you make yourself feel small and incapable. Not because others are actually intimidating you, but because you believe they're better, smarter, or more deserving than you. Yun po yung tingin kasi natin sa sarili natin, yung mahina tayo, wala tayong kakayahan. Yun po yung nagbibigay din sa atin ng boundaries or limitation para kapag tagumpayan natin yung isang bagay. Yan po, kagaya po sa atin, nandito tayo para magtrabaho. Nagtatrabaho tayo tapos may gawain pagkatapos natin sa trabaho. Parang tinatry natin sa isip natin na susunod na lang, pagod ako ngayon. Pero di natin namamalayan kasi na may nasasayang pala tayong pagkakataon na sana nalaman natin kung ano mga binaba ng Lord sa mga oras na yun sa ating city, sa mga ating training and equipping, nangingis natin yun po. Kaya lagi po natin tandaan, lahat ng gawain na inaakilan natin dito ay gawain po ng Lord. Hindi po ito gawain, hindi naman po. At yan din po ay para sa ating kakabuti. Yun po. Dahil po dyan, may ginagin po ako ng sample. You stay quiet in a meeting because you think they know more than I do. You don't apply for a job opportunity because you assume I'm not as good as them. You avoid people who inspire you instead of learning from them because you feel unworthy. Amen. In truth, no one is above or below. Yung po yung tinuturo ngayon sa atin, we always start somewhere. Self-imposed intimidation is a mind trick that makes you forget your own work and growth. Amen. Yun yung dahil sa pinanghihinaan mo ng loob o hindi mo nakikita mo yung potential mo na para mag-grow ka kasi pinangungunahan mo yun po. Kaya ingat po yung natututunan natin na sa Proverbs chapter 3, 5-6, yun po na sabi po doon, trust in the Lord with all your hearts, di ba po? And lean not on your own understanding in all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Yun po. Pagkatiwala lang po natin sa ating Panginoon kung anong gagawin natin, hingi tayo ng gabay ng Holy Spirit. Po. Diba po dyan? In the same way, we must be courageous, reject any form of intimidation. Otherwise, we cannot invite people or share our testimony or share the gospel. Don't look at their outward appearance. Look at their spiritual need of rescue from the pit of hell. Look at them with compassion. Amen. Yun po yung kailangan natin na magkaroon po tayo ng compassion sa mga lost souls. Amen po. Huwag natin silang tingnan kung naman yung meron nila. O halimbawa po yung gusto nating i-meet yun nga po, yung janitor lang siya. Wala tayong mapapala. Amen. Pero yun po yung pinag-uutos ng Lord sa atin. Amen po. Na sabi nga po, go and make disciple of all nations. Wala po sa sinabi na okay, invite natin si Itin, invite natin si Puti para mawin po natin yung heart niya, masunod natin yung pag-fulfill natin yung Great Commission din po. Kaya lahat pantay-pantay, huwag po tayong titingin po anong may makukuha tayo sa mga i-invite natin.
Po. Sabi po, when you think of what others will think about you, you will be intimidated. When you know your identity in Christ, intimidation has no place in you. When you develop your self-esteem, intimidation cannot overthrow you. Instead, you can conquer every form of intimidation. Nga, sabi nga po nung nakipag-isa na po tayo kay Jesus Christ, tinanggap po natin siya bilang our personal Savior, Lord and Savior, di ba po? Nabigyan na tayo ng identity, di ba po? Yung dating tayo, na may nailo, may tao, wala na po yun, di ba po? Sabi nga po, nilubog na po yung tayo na bautismahan. We are a new creation, di ba po? Ngayon tayo, iba na. Kaya pagkasabi po, sa mata ninyo, special ka. Special ka. Kaya huwag po tayong mapagkulangan o matakot tayo. Sabi po, you are what the Lord says. You are a child of the King, an ambassador of the kingdom, light of the world. Sabi po, sabay-sabay pa natin sabihin, be of good courage. Be of good courage. God is with you. At sa pangatlo pong sa ating post, ito yung complacency. Be strong. Sabi po sa katabi niyo, be strong. Be strong. Ito po yung sabi sa John chapter 9, chapter 1, verse 9. Di ba po? This is my command, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you will go. The Israelites cannot tolerate being complacent and weak. Giant warriors were waiting for them. Complacency is a lazy spirit demonstrated by mediocrity, an attitude or just being average or ordinary. Being satisfied with just being able to be acceptable without the drive to pursue excellence. Ano po yung pagiging kampante natin, di ba po? Yung po pala isang, sabi, lazy spirit. Ang pinagugutan niya yung pagiging tamad. Meron pa po ba dito na pagkaya ni tamad? Wala na po, yan po. Wala na. Yung lahat po siguro tayo, pamilya doon sa kwento ni Juan Tamad din po. Kung nakakita siya ng bayabas, parang tawag ito yung pumunta lang sa tinapatan niya, yung puma, na inaantay niya lang na mahulog sa harapan niya, di ba po? Hindi naman siya gumawa ng parang para maakyat niya yung bunga, makain niya. Dahil dun po, yung sa katamaran niya, inaantay niya lang na mahulog yung bunga. Yun po yung complacency, kaya sabi nga po, dito po sa akin, huwag daw po tayo maging kontento na tayo lamang, amen po. Kaya ang tinuturo po sa atin ay word conquest, amen po. Kaya patuloy lang po tayo na ipalagaan po yung gospel, amen po. Kaya kailangan po sa i-frame na po natin na lahat po ng mga tinubuhan ay mapupuno, amen po. And complacency means becoming too comfortable with when you are so much that you stop pursuing yourself to grow and improve, even when you know you could do more. Okay? It's when you settle good enough instead of striving for your best, not because of laziness, but because of fear, comfort, or self-doubt. By not challenging yourself, you operate below your capabilities. You begin to accept average as your standard. In the process, you start losing your credibility
and the respect of others, yourself. Yun po yung magkaroon tayo ng, yun nga, sabi na, huwag na tayo magkakontento kung ano man tayo ngayon. Ang tinuturo po sa atin dito, yung maging above average. Hindi lang po yung average or below average. Maging above average po tayo. Ngayon, sabi po sa Proverbs chapter 1 verse 32, for the wickedness of the simple will kill them, and the complacency of fools will destroy them. Ang waywardness po, ibig sabihin po niya ay stubbornness or disobedience, yung pagiging pasaway po natin ang pag-obey po natin. Or refusing to follow God's command. Yun po. Doing what you want, it is not right. Yun nga, kung ano yung mga pinaniniwalaan natin, yun yung ginagawa natin. Hindi na tayo, tawag po doon na we are not working outside the box. Na minsan narinig natin na minsan umakbang naman tayo para maganda natin yung potential natin. Akbangan natin kung ano yung tinuturo. Po. Kaya po yung mga gawain natin, una po sa devotion, yung po self-group, patuloy lang po tayo kasi doon po tayo lumalago spiritually po. Na nakakasin tayo ng word of God, message of the Lord po. Dahil po dyan sa example po natin, you start learning new skills because you think this is enough for now. You avoid taking opportunities because I'm fine where I am. You don't challenge yourself because at least I'm doing something. And in the truth, complacency feels safe, but it slowly limits your potential. It's a silent barrier that keeps you from discovering what you're truly capable of. Ngayon po. Hindi ako yung nabanggit ko na hindi natin nakikita yung pagiging potential mo, yung pwede ka palang ma-promote as supervisor. Pero parang nanatili ka na doon na complacent ka na kontento ka na. Kung gano'n ka lang na may potential pa pala para sa iyo. Minsan, di mo man yan napapansin na ng iba. So, yung kasi yung tumalag sa isip mo, yung mindset mo, hanggang gano'n lang. In the spiritual warfare, it is not enough to be average or ordinary. We have to be Navy SEAL or Scout Ranger or Special Action Force to win the battle. Our enemies have been existing for time immemorial, and they are improving their tactics as time passes by. Yun po yung narinig natin kay Pastor, di ba po, na a part-time Christian cannot defeat a full-time timer demons. Yun po. Kaya sabi ko dyan yung immemorable, yung po yung parang mga well-trained na, mga veterans na, mga matanda na kung sa spiritual warfare, di ba po? Kaya paano natin yung matitipid kung hindi tayo umaattend ng mga training, equipping, di ba po? Kaya tinuturo ngayon po sa atin na continue lang na magpalago po tayo sa ating spiritual life, di ba po? Sabi ko po, we can do more with excellence, defeat complacency with a disciplined mind. Start with disciplined devotioning in the morning and make up your bed. Don't let slumbers, sloppiness, and slot take control of you. Sabi po,
Sabay-sabay pa natin i-declare, be strong. God is with you. God is with us. Amen. Sa number 4 po, discouragement. Ang sabi po sa katabi ninyo, do not be dismayed. Ano po yung scripture po natin sa Joshua chapter 1 verse 9. Discouragement is devastating. Don't you allow it to ruin your life. Write it off your vocabulary. It is a tool of Satan to stop you from reaching your potential. So, but if you fall once, twice, thrice, many successful people got on top of their potential because they consider failure in a positive way. Yun po. Kaya, yun nga, matapakan tayo ng 2 beses, 3 beses. Tuloy lang, yun po. Kaya, sabi po, failure is not the end. It is the doorway to victory. Failure is next to success. Po, yan po yung sabi ko nga po kanina. Fear is always focused on the problem. Faith is always focused on the solution. Discouragement happens when you discourage yourself through your own thoughts before life or other even get the chance to. It's when your inner voice says things like, I'll probably fail again. I'm not good enough. There's no point I'm trying. Yun po yung napaghinaan tayo na loob, tatakot. Pinangunahan kasi natin na hindi pa natin inaabangan yung isang bagay. Yun po. Kaya pag ganun po tayo, wala pong paglago sa ating yun po. Kaya yun po yung i-break po natin na tilalapit po natin sa ating Panginoon mamaya po. Yun po. Sabi po dyan, yung keep up applying, yung sa example po, applying for a job that you like because the first one didn't reply. You start learning a new skill because you think you're too slow. You compare your progress to others and feel like you'll never catch up. The truth, you're not failing. You're learning. Discouragement is only powerful if you believe it. Once you recognize the voice and choose to speak faith instead of fear, you break free from it. Yung po kasi yung pinaniniwalaan mo, kaya yung nagmamanifest po. Kaya maging maingat din po tayo doon. Kaya instead of fear, doon nga po tayo sa faith palagi na magkaroon po tayo ng faith. Hindi po yung takot, yung po. Sabi po dyan, remember the great inventor, Thomas Edison, who failed couple of thousand times. Failure is not an opportunity to start again with better ideas. Don't stop. Rise up again. God is with you. Sabay-sabay po natin ulit i-declare. Do not be dismayed. God is with us. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. The temptation is your life are not different from the other experience. God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Nga po yung naniniwala po natin, di ba po, nananalig sa salita ng Panginoon na hindi na nga po tayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi natin makakayanan. Kung sa isipan natin hindi natin makakayanan, andyan po yung kanyang gamay. Gagawin niya pa rin po, kaya sabi nga po dyan na He will show you a way out so that you can endure it. Para makapagpatuloy na tayo, hindi natin ngayon sa atin yung pagsunod o pag-akbang po natin. Yun po.
Conclusion na po tayo. Sabi po, what seems to be your personal limitations? It's time to deal with those now. Be part of our conquest. Amen. Makibahagi po tayo, sabi nga po, we need to be a partaker or we need to be an instrument of word conquest. Kung ano ba yung pinapagawa ng ating Panginoon, makibahagi tayo na i-share natin yung gospel, yung mabuting balita ng ating Panginoon sa mga taong makakasalamuhan natin po na yung gaya po ng pag-aralan natin na huwag tayo makontento kung tayo-tayo lang ngayon, tayo-tayo lang bukas sa mga susunod na araw. Tuloy po natin itong bahay parang ng ating Panginoon at gagabayan niya po tayo. Amen po. Amen. Sige po, lapit po tayo. At i-break po natin kung ano po mga nagbibigay sa atin ng limitasyon para sa ating paglago. Mga boundaries, mga negative thoughts, mga umaatang, ating pagambang, sa ating pagsunod, sa ating Panginoon. Yes, Lord. Dito po ang mamali, Lord. Lumulot sa inyong harapan. Papakatapat, Lord. Na kami po ay mahina, Lord Jesus. Na wala po ang magagawa, Lord. Pero wala po ang presensya. Presensya niyo sa aming mga buhay. Lord, bigyan niyo lang po kami magpakaya. Basta niyo ako kaya po. Pinabay namin siya ngayon. Kapang. Naituloy lang po namin kung ano po ang laban namin naumpisahan. At ito po ay aming mapagkatagumpayan sapagkat kayo po ang makikasama. Sabi niyo nga rin po na hindi na po kami iiwan, hindi po babayan. Maraming salamat po sa mga pangalaman ninyo. Yung patuloy po namin mga Lord, kailangan naman po bawat isa na surrender ang mga bagay na inisip namin ang pinakamahalaga na sa amin. Pagkos, ang pinakamahalaga po sa amin, Lord, yung mga salita po ninyo, ang patuloy mo nagtutugid sa amin, Lord Jesus. Tumagabay, patungo sa inyong Panginoon, nagbibigay ng pag-asa mo. Lord, laban niyo po ang bawat isa, bigyan ng kakayaan ng Jesus para makasunod po ang totohanan sa inyong mga salita, Lord. Kapag Katubayan po namin ng Jesus, mga po, yung mga pinag-uutos sa amin yung naway lahat po ng mga salita ninyo, Lord, na namin naririnig, napapag-aralan, Lord, kabayanin mo sa buhay, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your guidance, for the analysis and understanding that you have given us tonight. At sa patuloy mo pagbibigay ng iba pang mga regalo sa bawat isa sa amin, Lord Jesus. Maraming salamat po. Thank you, Holy Spirit, for your presence tonight. Continue to dwell on us, Holy Spirit. Patuloy po ang manahan sa buhay po ng bawat isa, Lord. Lord, tumano po ang bawat isa na makasunod sa inyo. Ang buong puso, buong kaluluwa, Lord. Hanggang surrender lahat man po ng mga bagay na nakakatang sa aming mga paglago, Lord. At Lord, nakibigyan niyo po kami ng pananampalataya matatag hanggang sa inyong maging pagbabalik, Lord Jesus. Lord, niniwala po ako ng titiwala, Lord. Ang iyong pong binatong mensahe ngayong gabi ay aming may sa buhay, Lord Jesus. Ito po'y tumimo sa puso ng bawat isa, Lord. May sama namin sa mga araw-araw namin ng Lord. Tulungan nila po kami na ito'y aming may sa buhay, Lord Jesus. Gabayan, Lord, ang bawat isa. Makasunod
At huwag manaan sa sariling kakayahan, Lord. Hindi, bagamat ito ko'y mahirap sa akin, Lord. Ngunit ito'y aming mapagtatagumpayan, Lord. Dahil di po ang aming kasaksiyan. Maraming salamat po, Lord. Bigyan niyo po ang bawat isa ng pananampalataya, Lord, na makapagpatuloy sa inyong pinapagawa, Lord. Na word contest, Lord, na magibahagi, Lord, maging instrumento sa bawat isa, Lord, sa pagpapalaganap po ng mabuting balita, Lord. Gamitin niyo naman po ang mighty, Lord, for your honor and glory of Jesus. Bigyan niyo po, patuloy niyo po bigyan ng kawawa ang bawat isa sa inyong mga salita, Lord. Na sa inyo lamang po kami magtitiwala, Lord. Lumapit, Lord, sa ating kami nakakaranas ng mga pagsubok, kabigatan, Lord, kahirapan sa aming pamumuhay, Lord. Sabi niyo ako sa inyong salita, Lord, come on you, Lord, very, burden very, na will be the rest. Tunay nga po, Lord, sa inyong presensya. Na sa tunay, Lord, sa inyong presensya namin, matatagpuan ng tunay na kapayapaan, tunay na pagmamahal, Lord. Maraming salamat po sa patuloy ng pagyakap sa bawat isa, Lord. Nagpapasalamat din po kami, Lord, sa mga patuloy ng pagyakap, bubuhos ng pagpapala sa mga mahal sa buhay ng Jesus. Pagpupuno ng aming mga pagpupulang habang kami po'y nasa malaya sa mundo. Maraming salamat po, Lord, na may naging dahilan din po ang pagpapala. Ang bawat isa, Lord Jesus, sabi niyo nga po, we are the light, the salt of this world, Lord. Bigyan niyo po ang kakayahan, ang bawat isa, na maging ilaw at asin ng mundo nito, Lord. Bigyan niyo po ang bawat pardon desire, ang bawat isa, Lord. To overcome those self-imposed boundaries, Lord Jesus. Nawawasan, tulungan, ang pagkakaroon ng takot, pagiging mahihayin, pagpapanginahan ng loob, Jesus. At ang pagiging kapatid, Lord. Lord, patuloy niyo po palaguin yung bawat isa. Tanggalin niyo po lahat ng mga bagay, mga banda sa pagkakang lago, bawat isa, Lord. Lord, sinusunod po namin lahat sa inyo, Lord. Maraming po sa kaluluwa, Lord Jesus. Patuloy niyo po kayong pag-aralan, Lord. Bilhin na po kami ng puso, Lord. Kumbaba, hanggang sa mga, Lord, sa inyong mga salita, Lord Jesus. Huwag niyo po hayaan umigas muli ang mga puso, Lord. Use us, Lord, so that we bless, Lord, for your honor and glory, Lord. Mailakan po namin mga kaluluwa, Lord. Mga kapwa po namin na wala pong tunay na relasyon sa inyo, Lord Jesus. Ilapan niyo naman po kami sa kanila, Lord. Bigyan ng kakayahan, Lord, na umakbang ang bawat isa na hanapin yung mga nawawalan to pa, Lord. At may balik sa inyong kawan, Lord. Kami po sama-sama mapupuri sa samba, Lord. Hanggang sa inyong huling pagbabalik, Lord Jesus. Dalangin po namin, Lord, wala pong maiiwan sa bawat isa na inyong ginawag na inyong mga anak. Maraming salamat po sa pribilehyo ito, Lord. Patuloy po namin pinangahawakan, Lord Jesus. Maraming salamat po, Ama. Sa po muli, pinakamataas na papuri, pagsambang pasasalamat sa matamis, ang ngayon pangalan, bugtungan ako ng Jesus, sa nabahit na pamilya, sa atong Espiritu, lahat ng mga Diyos sa amin. Amen.
Praise the Lord. Amen. Are you blessed? Amen. Salamat po sa Lord. Sabi nga po, dadako na po tayo sa ating tithes and offering. Amen. Sabi nga po sa Proverbs 3:9 to 10, "Paragalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong hantungan. Sa gayon, kamanin mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan." Amen. Sino itong gusto ng gano'n? Yung lagi umaapaw, yung sisidlan ko. Amen. Ang sabi ng Lord, paragalan mo si Yahweh. Amen. Ibigay mo yung parang kay Lord. Amen. Sabi nga po kanina din, pinaalala din sa akin ni Lord, we have 7 days a week. Yung 6 days, sinabi niya, gawin mo lang ang gusto mong gawin. Trabaho ka, yung mga pinapagawa ng Lord. Amen. Tapos sa ikapitong araw, ilaan mo daw yung araw mo sa Kanya. Kasi tingnan mo po yung sa Leviticus 25. So ko lang i-share sa inyo. Kasi grabe po yung talagang sabi ng Lord po doon. Sa Leviticus 25, start po ng 17 hanggang 22. Sabi po ng Lord, huwag kayong magtatayaan. Sa halip ay matakot kayo sa akin. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Kaya iingatan ninyo ang mga tuntunin at inyong tutuparin ang aking mga utos upang kayo'y manatiling matatag sa lupain pupuntahan ninyo. Sa gayon, mag-aani kayo ng sagana. Hindi kayo magugutom at magiging liwasay ang pamumuhay ninyo sa lupain iyon. Huwag kayong mag-alala sa kakainin ninyo sa ikapitong taon kung hindi kayo magtatanim. Pasasaganahin ko ang inyong ani tuwing ika-anim na taon at magiging sapat iyon para sa 3 taon. Kayo ay magtatanim na sa ika-8 taon, ngunit ang dati pa rin ninyong inaani ang kakainin ninyo hanggang sa anihan ng ika-9 na taon. Amen? Talagang umaapaw ng malagasan. Amen po? Sabi nga, ang bawat paghampang mo ay hindi kalugihan sa Panginoon. Amen? So, salamat po sa Lord na talagang sinasagot niya yung bawat panalangin mo natin. Amen? Sabi nga, what you sow, what you reap. If you sow now, you will reap the fruit of your labor. Amen? So, salamat po sa Lord kung handa na po tayong magbigay. Amen? Sabi nga ng Lord, each one of us must have a cheerful giver. Yung hindi napipilitan mabuwag sa ating dibdib. Amen? So mamaya habang kayo nagbibigay, sabihin mo, Lord, para sa family ko, Lord, para sa kaibigan ko, Lord, para sa mga katrabaho ko, nagtatanim po ako tubig dahil maninunugan. Amen? So handa na po ba tayo? Amen? So, hallelujah, pwede na po tayo magbigay. For our tithes and offering to the Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po. Balik Panginoon Diyos. Sa pinagkaloob mo po, na biyaya, kalakasan, kagalingan, Panginoon sa aming mga physical pananawan, Panginoon Diyos. Maraming salamat din po, Panginoon God, that you continue, Panginoon God,
Protect, Panginoon God, our families, Panginoon God, in the mighty name of Jesus. Cover them with your most precious blood, Panginoon God. We thank you, Lord, for the companies na iyong pinagkaloob po sa bawat isa, Panginoon God, na maging daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon God. At sa ganun kami din po, Panginoon God, ay maging daluyan din po ng pagpapalas para sa iba, Panginoon God. Lord, we thank you, Lord, Panginoon God. Ano man, Panginoon God, kalo gawa ng Diyos sa aming mga buhay, aming ginawasan in the mighty name of Jesus, O Lord. Ano man ninakaw ng kaaway, Panginoon God, ay inyong ibabalik 100-fold, Panginoon God, in the mighty name of Jesus, O Lord. We thank you, Lord, Panginoon God, sa biyaya mo, Panginoon God, sa salamat po sa lahat, Panginoon. Wala kanina pa lang, Panginoon God, sa aming pag-isip, Panginoon God. Sa ngayon, Panginoon God, kami po yung lubos na nagpapasalamat po, Panginoon God. Tanggapin mo po ang aming offering na ito, Panginoon, ng tithes, Panginoon God, na to expand more to your kingdom, Panginoon God. At sa mga, we pray din po, Panginoon God, sa ECAP building, Panginoon God, more sponsorship to come, Panginoon God, in the mighty name of Jesus, Panginoon God. Maraming salamat po. We thank you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming Diyos na ako ngayon sa lahat. Maraming salamat po ulit, Panginoon God, sa iyong binigay ng kumpay, Lord God, sa iyo po ito, Panginoon. Sa buong araw, Lord God, na simula umaga ng ngayon, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord, na patuloy mo kami dinadala sa lugarin po ito, Panginoon God. At siya po, Lord God, patuloy po nagliligtas po sa amin, Lord God. Patuloy po nag-remind po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po that you restore, Lord God, our hearts, Lord God, and even, Lord God, aming mga pananampalataya, Lord God. Maraming salamat po. Salamat po namin, Lord God, ang bawat pinahal mo po, Panginoon God, na mga salita, Lord God, sa gabi ito, Lord God, ay siya po, Panginoon God, patuloy namin magawa, Lord God, application, Lord God, siyang pinaka-importante po, Panginoon God. Maraming salamat po na pinaunawan niyo po sa amin na huwag po kami matakot. Huwag po kami, Lord, intimidate, Lord. Huwag po kami maging complacent, Lord, at sa nilalakaran po namin, Panginoon. Salamat po sa pagtuturo. Salamat po, Lord, at sa pagkakataon niyo, God, na marinig po namin ito, Panginoon, Lord. Tunay ka pong katila sa aming mga buhay. Tunay ka po, Lord, at tapat, Lord, sa aming buhay. Salamat po sa putihan niyo po, Panginoon, God, sa bawat isa. Kaya din, Lord, sa aming pamilya, patuloy niyo mo ay naingatan, Panginoon God. Lord, ikaw po ang Diyos na nakapagpagaling, Panginoon God. Ikaw po ang Diyos, Lord, na nagpapala, Lord, sa bawat isa. Ikaw po, Lord, ang Diyos na restore sa bawat isa. Ikaw po ang Diyos na tumutugon ng panalangin, Panginoon God. In the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa bawat pinagamit po. At kung ngayon din, Lord, sa nabahayag, Lord, ng mga salita. Salamat po sa buhay po ni Kuya Jason, sa buhay niya, Panginoon, na ginamit po sa gabi ito. Dalangin po namin na ito po siyang magbalik, Lord, at lahat ng pagpapala sa buhay po niya, gayon din, Lord, sa buong pamilya niya, Panginoon. Maraming salamat po. Gayon din, Lord, sa aming mga leaders, Lord, at Pastoral. Later, Lord, at Pastoral, patuloy po sila, Lord, na gamitin, Lord, para sa iyong kapurihan, Panginoon. Salamat po sa mga buhay nila na naging ehemplo po sa amin, Panginoon. Naging, Lord, good leaders, Panginoon, sa amin. Hindi man perfect, Lord, but Lord, ay patuloy mo, Lord, sila. Binibigay mo, Lord, ng kakayahan, Lord, upang kami po, Panginoon, hikayat, Lord, para sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Kaya din, Lord, sa mga pamilya na maraming
James chapter 4, verse 7, the Lord says, submit therefore to God, resist the devil, and the devil will flee from you. And all these things, this is not just a simple trick of the enemy na hindi natin papalagpasin natin ang gabi na ito na hindi po natin napapalayas is more major demonic spirits na impose sa atin ang hindi natin napapalayan, ang hindi natin napapantayan po. And this spirit, katulad po ng binabasa natin ng lingkod ng Lord, the spirit Jason, that spirit of fear, that spirit of intimidation, that spirit of discouragement or dismay, and that spirit of complacency. Napakahirap po kapag ito, itong mga demonic spirits na ito nag-linger, nag-penetrate, nag-manifest sa ating mga puso at isipan. Marami pong tao, hindi po nila na ranasan ang tinirigay ng Lord na masagalang pagpapala because of these hindering spirits, because of these demonic spirits na nagiging hadlang sa kanila sa kanilang pag-akbang. Alam niyo po ang sabi ng Proverbs chapter 10, kung ano ang kinakatakutan ng tao pag siya nangyayari sa kanya. Isipin niyo po, how this demonic spirit manipulate in our lives. Kung ano ang kinakatakutan mo, yun ang nangyayari sa iyo. But ang sabi ng Lord, hear the word of the Lord. Have I not commanded you? Be strong and courageous, for I am with you, and I will never leave you nor forsake you. Kaya, as I release the James 4:7, submit therefore to God, resist the devil, and the devil will flee from you. I urge each of you to stand up with your faith, and we will conquer this, we will give this final blow in every spirit that are hindering us in serving the Lord. Whether wala man po yun sa namin nagbukol sa iyo, whether it is spirit of pride, whether it is spirit of lust, whether this is a spirit of sickness and disease. Church, hold on. Fight the good fight of faith. Hawakan mo muna yung mga tabang. And let's all stand up. And in James 4:7, we will submit to God. We will rebuke, we will resist this devil. And as he promised, the devil will flee from us. In the mighty name of Jesus, as we lift up our hands towards you, let that cleansing power of your most precious blood be upon each one of us. Kung mayroon man po kayo nagawang kasalanan, anumang mga kasalanan na nanginginag lang sa paglapit sa Diyos, just simply truly repent. Beloved of the Lord, just simply truly repent. In 1 John 1:9 says, if you confess your sins to God, He is faithful and just not only to forgive you, but He will cleanse you. Sapagkat, alam niyo po, kapag tayo pinatawad at nilinis ng Diyos, wala na pong legal right sa ating itong mga demonic spirit na mag-penetrate sa atin. Kaya po, before we proceed, bago natin harapin itong spiritual warfare, let's all bow down. And if there's any known or unknown sin, just simply through here. Let's have a heart-to-heart talk tonight as I lead you in this simple prayer. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon ito na hindi niyo po hinayaan na manatili itong mga spirits na ito na mag-linger, mag-distract, mag-manipulate sa aking puso at isipan. Inaamin po natin, we are all sinners. Nagkasala po ang sinner. Marahil dahil sa complacency, kaya po nagkasala. Marahil dahil because of this spirit of fear na natatakot po kami pang-pang. Marahil because of this spirit of intimidation na nagbubulong sa amin na hindi namin kaya, na wala kami kakayanan, wala kami bilang. But the greatest deliverance ng bawat isang nananampalataya sa Diyos is knowing who you are and knowing what you have in Christ. Hindi naman po salvation ang binigay ng Diyos when He gave His life as a ransom for many.
Hindi lamang po salvation, hindi lamang din po healing, but the power and the authority to trample snakes and scorpions, to trample snakes and demonic works in the name of Jesus. And once again, as you lift up your hands towards heaven, as high as you can, let that purification power that comes from the most precious blood flow to each one of you right now in the name of Jesus. And let the anointing of the Lord that destroy the yokes and the works of the enemy be upon each of you. Sa pagtaas mo ng kamay, isama ko sa iyong mga pinaglalaban. Katulad po ni Moses, as he lift up his hand, isang buong batalyon ng Israelites na kasama niyang pinaglalaban. As Prophet Elijah, as he lift up his hand, isang bayan ang pinaglalaban niya po. Ganon din po sa mga oras na ito. Isama mo sa pagtaas sa iyong kamay, ang iyong pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay. In the mighty name of Jesus. For where the compassion flow, anointing will flow in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Lord, we submit our mind, our soul, our hearts unto you, Father. And in the mighty name of Jesus, we submit to you. And we resist, we rebuke. If you are in agreement with me, just simply say, be God in the mighty name of Jesus. Be God in the mighty name of Jesus. As we submit to you, our God, we rebuke this demonic spirit of fear. Be God in the mighty name of Jesus. The demonic spirit of intimidation. Be God in the mighty name of Jesus. The demonic spirit of complacency. Be God in the mighty name of Jesus. The demonic spirit of discouragement. Be God in the mighty name of Jesus. And every sickness and disease. Be God in the mighty name of Jesus. And every spirit of pride. Be God in the mighty name of Jesus. Let the spirit of lust be God in the mighty name of Jesus. And receive the empowerment of the Holy Spirit. Remember the word of the Lord. You are called by your name, not by your sins. Your name is enlisted, encrypted in the palm of his hands. You will forever be known. Do not be afraid nor dismayed. Cast all your anxiety to the Lord, for he cares for you. The truth is, our God is very much waiting to bless you, to answer your prayers. For that you are willing to receive all. And in the mighty name of Jesus, let the fire from Mount Zion flow upon you and into your family. And you are chosen, you are anointed, you are forgiven, you are loved. Then walk in power and authority. And in everything you do in all for his honor and glory. To the one who is the lover of his soul. To the one whose compassion and love face him. And that is our Prince of Peace, our Counselor, our everlasting Father, our Lord of Lords, and King of Kings, Jesus. All the glory belongs to you. Malaya po kapag sa ating If you are looking for seven, receive the blessing and the benediction that come from the Lord. Hallelujah. I decree. May God Himself sanctify you, the God of peace, sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved
blameless at the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. He will cause his faithful. Yes, he will be there. My brothers and sisters, receive the love of God, the grace and mercy of our Lord and Savior Jesus Christ. Be upon upon me. The love of the Lord that casts out all fears. The love of the Lord that suits and that gives you joy. The lifter of your hand. And the guidance, the fellowship, and the communion of the Holy Spirit that gives you, that enable you to face this world with confidence. In the mighty name of Jesus. I decree and declare you are blessed from going in and going out. In the mighty name of Jesus. I decree and declare you are all healed in the name of Jesus. From the crown of your head unto the sole of your feet. I decree and declare you are anointed in the mighty name of Jesus. And no weapon that's formed against you and your family shall prosper in the mighty name of Jesus. And we decree and we declare, we in our family are covered by the most precious holy blood of the Lord. Jesus. Receive it all. That is all for you, church. I release love, joy, peace, gentleness, faithfulness, goodness, faith, the even spirit of gifts be upon you in the self-control in the mighty name of Jesus. Receive it all. Receive it all in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Let there be family relationship restored in Jesus. In the mighty name of Jesus. Healing upon healing, favor upon favor be upon you. Provision upon provision be upon you as you stand with faith. Live of faith in the mighty name of Jesus. They in this world may know that you are called, servant, anointed of the Lord. Malaman ang mundo na ito na ikaw po ay pinili ng Diyos at alam ang pinili ng Diyos. At lumapit sa kanya ng totohanan kaya ng ikaw. Hallelujah, all the glory belongs. Both now and forever sa buhay at sa buhay ko, sa buhay ko natin. All the glory, honor, praises belongs to our God. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. To God be all the glory. Sige po, malaya ang